Good morning, Jason. Good morning, Jeremy. Sir. Maghintay lang tayo ng ilang mga minuto. Baka mayroon pang daragdag at sasali sa atin sa umagang ito. So let's wait for a few minutes. Let's wait for those who will be joining this morning. Good morning, sir. Magandang umaga. Kamusta kayo? Kiragyapon, sir. Mabuti naman. By the way, sinimulan ko na ang pagre-record ng ating klase. So naka-record na ang ating session ngayon para doon sa mga hindi makakasali, maaari silang makapanood muli para naman mayroon silang makuhang mga mahalagang detalye at impormasyon. Okay, sir. Maraming salamat.
Morning, sir. Good morning, Jereka. Magandang umaga. Kamusta ka? Okay naman, sir. Mabuti kung ganoon. Maghintay lang tayo ng ilang mga saglit pa. Baka mayroon pang hahabol at sasali sa umagang ito.
Again, the stand. Okay, tagaan ng kuya ang kwarta. Kasama ng kuya ang kwarta. Very good. Tama yan. Ano mga ba si Ian? Ian, Magandang umaga sa inyong lahat. Muli, ako'y nagagalak na kayo ay napadalo sa ating sesyon sa linggo nito. At nagagalak dahil malapit na ang Pasko. Excited na ba kayo? Very good. Excited na, sir. Magaling. Ang Pasko ay panahon na tayo ay magpapasalamat sa lahat ng biyayang ating natanggap sa buong taon. Lalo na ngayong 2020 kung saan marami tayong kinaharap na mga suliranin, lalong-lalo na sa pandemic. Sana naman kayo ay may mga bukas na puso't isipan na tanggapin ang Panginoon sa kanyang kapanganakan. At dahil dyan, tayo ay magkakaroon ng panibagong pag-asa na matatagumpayan natin ang anumang mga habon na darating sa atin. Manatili tayong matatag sa pananampalataya at parating nagdarasal at kumapit sa ating may kapal. Dahil alam nating lahat ng ito ay lilipas din at tayong lahat ay magkakamit ng kagalingan sa mga karamdaman, lalong-lalo na sa COVID-19, kapayapaan at kaunlaran sa ating mga bayan, lalong-lalo na sa ating bansa. Sa umagang ito, ipagpapatuloy natin sa Aralin 9 ang ating mga talakayan. Ang Aralin 8 ay nagtapos na. Sana naman lahat kayo ay nakapasa ng ating requirement para sa Aralin 8. Sa makakapanood ng video recording na ito, sana kayo rin ay nasa mabuting mga kalagayan at sana ay ginagawa nyo rin ang inyong mga assignment o kaya mga gawain, lalong-lalo na kayo ay naka-modified. Patuloy rin kayong sumabaybay sa ating mga class recordings na ating ipinapadala sa ating mga group chat para kayo ay magabayan at magkaroon ng karagdagang kaalaman at impormasyon. Sa umagang ito, gaya ng aking sabi, pagpapatuloy natin ang Aralin 9. Tutungo na tayo sa Aralin 9, Katarungang Panlipunan. Ito ay inihanda, ang ating material ay inihanda ni Professor Arnel Rivera. Tayo lubos na nagpapasalamat sa kanya dahil sa mga material na ito. Maaari bang basahin ang pagbabalik-aral, ang unang pangungusap? Jeremy? Jeremy, pakibasa ng unang pangungusap sa balik-aral. Ay kailangan ikatuparan ng lahat mayroong kamalayan sa kabang lahat. Maraming salamat, Jeremy. Yung ikalawang pangungusap naman, pakibasa, Misay. Sir, nag-block yung screen ko ulit. Sorry. Okay, teka lang. Ayan, bumalik na ba?
Hine, manggong signal diri sa mo, Sige. sir. Chereka, baka ikaw, maaari mong basahin yung pangalawang pangungusap. Ang volunteerismo ay isang paraan ng paglilingkod at pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa at sa lipunan na hindi naghahangad ng anumang kapalit. Sir, sir. Ako'y nasa third magbasa. Sige, maraming salamat. Itong pangatlong pangungusap naman sa iyo, Miss Ai. Hindi lahat ng pakikilahok ay may aspekto ng volunteerismo, pero lahat ng volunteerismo ay may aspekto ng pakikilahok. Okay, maraming salamat, Jeremy, Jereka, at Miss Ai. So yung aralin 8, na pag-alaman natin at natatandaan ninyo na ito'y tungkol sa pakikilahok at volunteerismo, cooperation and volunteerism. Alam natin yung pakikilahok ay isang tungkulin. Kapag sinasabing ito isang tungkulin, ito'y ating dapat gampanan. Dahil kapag hindi natin nagagampanan ng isang tungkulin, mayroon itong karampatang mga consequences sa atin o mayroon tayong malalabag na mga bagay sapagkat mayroong mawawala sa atin. Kapag hindi natin ginawa ang pakikilahok dahil ito isang tungkulin. Samantalang ang volunteerismo naman ay ang kusang pagtulong. Kusang pagbibigay ng paglilingkod sa ating kapwa. Kahit walang mawawala sa iyo kung hindi ka mag-volunteer. Pero may malaking kawalan ito sa mga taong dapat mong matulungan at dapat mong mabigyan ng serbisyo. At ang konsensya mo ang siyang uusig sa iyo kapag may mga bagay na hindi ka nagawa sa ngalan ng volunteerismo. Ibig sabihin, kapag sinasabing pakikilahok, ito ay mga dapat gawin. Kailangang tuparin na tungkulin. Ang volunteerismo naman ay bukal sa kalooban o bukas sa pusong paggawa at ang pagbibigay tulong o kaya ay paglilingkod sa ating kapwa. Tandaan na hindi lahat ng pakikilahok ay volunteerismo. Paminsan-minsan, nakikilahok lang tayo sapagkat mayroon tayong minimithi o nais na makuha o makamtan. Mayroon tayong mga personal na interest na kinakailangan nating matugunan. Pero ang lahat ng volunteerismo ay aspeto o may aspeto ng pakikilahok. Ibig sabihin, ang pagbibigay ng serbisyo, ang pagtulong sa kapwa ng walang hinihinging kapalit ay aspeto ng pakikilahok. Dahil ibinibigay mo ang iyong sarili at ibinubuhos mo ang iyong lakas, talento, maging kayamanan sa pakikilahok. At ang pakikilahok mo ay bukal sa kalooban o hindi ka sapilitan o pinwersang gawin ang mga bagay. So malalaman mo yan ay pakikilahok o volunteerismo sapagkat yan ay iyong nadarama din. Halimbawa, ang paglahok sa online class natin tuwing Martes. Kung napipilitan ka lang na gumising ng maaga at mag-log in sa TechTeach para magkaroon ng attendance sa ating session, yan ay nakikilahok ka lang kasi tungkulin mo bilang estudyante ang mag-aral, ang matuto. Kailangan mong tuparin yan kasi may mawawala sa iyo kung hindi ka makikilahok. Kapag hindi ka nag-participate sa mga online classes, anong mawawala sa iyo? Mawawalan ka ng pagkakataong matuto o magkaroon ng kaalaman. Tama? Yes, sir. Pero kung ikaw naman ay voluntary na sumasali o nakikilahok sa online class, ibig sabihin ito, hindi mo iisipin ang pagising ng maaga bilang isang gawain. Ibig sabihin ito, magsisikap kang magpa-alarm, maghanda ng maaga para pagdating ng oras ng klase, ng online class, ikaw ay handa. Ginagawa mo ang iyong mga requirements sapagkat alam mong may mga deadline na dapat sundin. Kapag hindi mo nagawa ang mga gawain o hindi ka nakasali sa isang online class dahil may mga problema o may mga aberyang nagaganap, mayroon kang panghihinayang kung ikaw ay nagvo-volunteer, kung ito ay volunteerismo. Yung hindi ka pinilit,
Yung hindi ka tinabihan ng nanay mo dyan, tapos may dala siyang sinturon o kaya panghampak. Baka mayroong ganyan dito. Wala naman siguro, hindi ba? Yun bang hinihila ka pa, hinahata ka pa mula sa higaan mo kasi ayaw mo talagang pumasok sa online. O yan, pakikilahok yan. Yung hindi bukal sa kalooban. Pero kapag nagvo-volunteer ka, kahit hindi ka pagisingin, ayan, naka-login ka na agad. Ikaw yung parang first honor sa ating Google Meet. So sana naunawaan ninyo sa malaking idea yung pakikilahok at volunteerismo. Okay. At tayo dadako na ngayon sa Aralin 9. Okay. Jason, maaari mo bang basahin itong unang pangungusap sa panimula? Maaring ikaw na lang ang magbasa, Jeremy. Wala Bilang sa panlipunan ano, nilalang. Sige. Ganito na lang. Jason, pwedeng ikaw yung magbasa? Okay lang ba? Okay lang siya. Ay lang, wala pa ko ikuan. Blank man sa akong screen ako, sir. Sir, ako na lang, sir. Sige, Jareka. Sir, katong una o pangalawa? Yung una. Panimula. Bilang panimulang nilalang, tayo ay may likas na pangangailangan sa kapwa, lalo na sa panahon ng kagipitan. Okay, bilang isang panlipunang nilalang. Dahil tayo ay mga social beings o tayo ay mga taong mayroong pakikisama o tayo ay naninirahan sa isang lipunan. Mayroon tayong pangangailangan na saan natin nakukuha o natutugunan ito? Mula sa ating lipunan sapagkat natural lamang sa atin na humingi ng tulong sa kapwa o sa iba sa panahon ng mga kagipitan. At tayo rin ay mayroong pagkukusa na tumulong sa ating kapwa kung sila naman ang nagigipit. Turn off ang microphone. So ayan, likas sa tao ang humingi ng tulong. Okay? Kinakailangan natin ang bawat isa, lalong-lalo na sa panahon ng mga kagipitan. Yung ikalawang pangungusap, Jareka, pagpatuloy mo na lang. Ito ay dahil ang tao ay umiiral na kasama ang ibang tao, isang ugnayan na dapat na pinagyayaman ng katarungan. Bakit nga ba tayo humihingi ng tulong sa ating kapwa at bakit natin tinutulungan ang ating kapwa? Dahil ito'y natural at likas sa tao at dito umuusbong o sumisibol ang katarungan. Okay. Ano nga ba ang katarungan? Okay. Ang katarungan, ito ang pagbibigay sa kapwa ng nararapat sa kanya. When we give others what is due to them, what is rightfully due to them. Ibinibigay natin sa ating kapwa kung ano ang karapat-dapat sa kanila. Ang paggalang, ang pagmamahal, ang pagtulong, ang pakikipagsamahan. Yan ay karapat-dapat sa ating mga kapwa. Ang tuon ng katarungan ay ang labas ng sarili. Ito ay ang pagpapahalaga sa kanyang dignidad bilang tao. So ang focus ng katarungan o ng pagiging just o pagkakaroon ng hustisya o justice ay hindi panloob o pansarili. Ito ay panlabas o outside yourselves. Ang binibigyang focus ay ang kapwa, ang ating mga
taong nakapalibot. Ang pagkatao ay isang katotohanang nangangailangan ng ating pagkilala at paggalang. Ito'y ayon kay Dr. Manuel D. Jr., isang propesor ng filosofiya sa Ateneo de Manila University. So sinasabi niya na ang ating pagkatao, okay, bawat isa sa atin may pagkatao, ay nangangailangan ng ating pagkilala at paggalang. We need to acknowledge, we need to respect each other's dignity as human beings, as persons. So kilalanin natin yung bawat isa bilang isang taong may halaga, may importansya. At dahil dyan, mayroon tayong halaga at importansya, igalang o galangin, respetuhin natin ang bawat isa. Sinasabi nga ang katarungan ay batay sa pagkatao ng tao. Mayroon tayong pagiging makatarungan dahil tayo ay nilikha, ginawa, nakawangis ng Diyos at may kapal. Ang pagiging makatarungan ay pagpapakita ng pagmamahal bilang tao na namumuhay kasama ang iba. Ang katarungan, ang pagiging makatarungan, ang pagiging fair, okay, ay pagpapakita ng pagmamahal bilang taong namumuhay kasama ang iba. We are living in the world with others. Hindi lang tayo ang nandirito. Hindi ka nag-iisa. Hindi tayo nag-iisa. May kasama tayo. Ang ating pamilya, ang ating kaibigan, mga kaibigan, at ang ating mga kasamahan sa lipunan at komunidad. Ang paninira sa ibang tao ay isa ring paglapastangan sa iyong sariling pagkatao. Kapag sinisiraan mo o iyong ginagawa ng hindi mabuti ang iyong kapwa, alam mo bang ito'y bumabalik din sa pagsira mo sa iyong sariling pagkatao? Naniniwala ba kayo sa kasabihan o sa pahayag na iyon? Kapag sinisiraan mo raw ang iyong kapwa o ginagawan mo ng hindi maganda, bumabalik yan sa iyong sarili o para bang sinisiraan mo na rin at ginagawa ng masama ang iyong sarili. Halimbawa, kapag may kagalit ka o kaaway ka o mayroon kang nakainitan, kasi hindi ka makontento, binash mo, nag-post ka ng kung ano-anong masasama laban sa kanya, sa Facebook or sa Twitter o kung saan man sa social media. Kumbaga, ipinahiya mo siya. Pero alam mo bang, sa ginawa mong pagpapahiya sa kanya, ay pinapahiya mo rin ang iyong sarili? Yes, sir. Nakakahiya. Tama. Halimbawa, sinigawan mo yung kaklase mo kasi hindi isinauli yung ballpen mo na hiniram. Yung una, di ba? Talagang yung mga walang ballpen, nang hiram, tapos hindi sinauli. Parang inaangkin na. Eh kasi sa galit mo, kasi ballpen mo yun, sinigawan mo. Uy, iulin ako ballpen, kawatan. Uy, sinabihan mo siyang kawatan. Dili man pod, nanghura man siya. Respeto na to ang pagkuha. Talagang Misay, nakuha mo na yung ating aralin. Diyos ko, tapos na tayo kasi alam mo na yung aralin natin. Pero sabi nga, eh kasi nagalit ka kasi matagal isinauli yung ballpen mo. So sinabihan mo na siya, uy, magnanakaw. Pero alam mo, hiniram yun. Napahiya mo yung kaklase mo, hindi ba? Mayroon namang punto na ikaw yung may-ari ng ballpen. So may karapatan kunin yung ballpen. Pero respeto. Okay. Sa mabuting paraan o pakiusapan ng Dili. Sigawan. Oo. Eh kasi sumigaw ka na. So akala mo, napahiya mo yung classmate mo. Pero pangulam sa ballpen, ikabang uli. Pero sa ginawa mong yun,
Halimbawa, isinauli na yung ballpen. Binigay na sa'yo. Ang tanong, magiging masaya ka ba? Hindi. Magiging mapayapa ka ba? Dili, sir. Bakit? Wala Kasi, man siya ballpen. Ya, wala kan luoy man. Tama. Dahil, yung mga kaklase mo na nakarinig sa'yo, nakapanood sa eksena mo, anong iisipin nila tungkol sa'yo? Ay, Diyos ko, kaliit na ballpen na bagay lang naman. Ang sama ng ugali o tingnan mo. Ang akala mong napahiya mo yung kaklase mo, ikaw na mismo ang nawalan pa ng kaibigan o wala nang lalapit sa'yo. Ay, dito mong hulam niya ang nagbulpin. Ay, ignom ng tagkawatan. Bugay lang mauli. Oh. So, doble ang balik nun. Sinigawan mo yung kaklase mo, o parang naano ka, yes, nabunutan ng tinik, nasabi mo rin yun. Eh ano namang pagtingin ng iba sa'yo? Ay nako, why nada, di ba? Ngil adog batasan, so bumabalik siya. Isa pang definisyon ng katarungan. Ang katarungan ay isang gawi na gumagamit lagi ng kilos loob sa pagbibigay ng nararapat sa isang individual. Ang kilos loob ay magpapatatag sa iyong pagiging makatarungang tao. So ayon ito kay Santo Tomas de Aquino. Ang kilos loob o ang pagkukusa, no, na galing sa kalooban. Ang pagkilos na may pagmamahal o mayroong damdamin ay magpapatatag sa isang makatarungan na tao o just individual. Dahil gaya na sabi, ang pagiging makatarungan o ang katarungan ay isang gawi, isang habit, isang gawain na kinakailangan parating mayroong kilos loob sa pagbibigay sa nararapat sa isang individual. So, ibinibigay natin kung ano ang karapat-dapat sa ating kapwa. What he or she deserves or what he or she is worthy. Deserve ba niya ang ibinigay natin sa kanya? Deserve ba natin yung natatanggap natin mula sa iba? Halimbawa, yung kanina, nanghiram ng ballpen, sinigawan kasi hindi sinauli. Deserve ba na sigawan siya? Deserve Hindi. ba na ipahiya siya? Hindi. Di ba? Deserve mo rin bang sumigaw? O may karapatan ka bang sigawan na lang o ipakahiya yung kaklase Hindi. mo? Yun. Dapat respetuhin natin. So dapat nga, ang pagbibigay ay nararapat sa isang individual. Alam mo namang nanghiram siya ng maayos, kunin mo rin ng maayos, hindi ba? Nang hulaman og tarong, kuapod balik og tarong. Pero kung kanang hagas lang niya gihulbot imong ballpen, kamulo ka sulat, sumasagot ka sa gawain, ibang usapan na rin yun, hindi ba? Yes, sir. Kasi, ano yun? Pero saan kinuha sa iyo ang bagay na pagmamayari mo? Ay, sino ba hindi magagalit? Hindi ba? So yun, kagagalit mo talaga yun. Ang isang makatarungang tao, ay balik muna tayo. Nakikita niyo ba yung nasa larawan dyan sa may gilid? I-zoom ko lang. Sa makakatunghay. Yan, may tatlong Tao, sir. dyan. Okay, may tatlong tao dyan. Sino makapagbibigay ng pagpapaliwanag dyan sa nakikita niyong larawan? Sige, bigyan niyo muna ng pagninilay-nilay. I-analyze niyo muna. Tapos, Pagka-pantay-pantay, sir? okay, sige. Miss Ay, kung maaari mong ibahagi, ano ba yung nakikita mo dyan, konsepto dyan sa larawan na yan? Itong Pakipaliwanag. first na picture kay pagka-pantay-pantay, tapos sa second na picture kay kanang sabi tong baby kay taas ang iyahang tungtungan, tapos katong ikaduha kay isara, tapos katong ikatula dayon kay
Wala, nagtindog lang. Okay, maraming salamat, Miss Ai. Maganda ang iyong pagkapagbibigay pa kahulugan. Sino magdaragdag pa? Who wants to add or give his or her explanation? Ako, Sir, try. Kay Dereka? Kuan, sir, nag-adjust ang isa ka laki para makakita tong bata, sir. Kay kung dili siya mag-adjust, sir, di makakita ang bata. Kumbaga, kuan, sir, iniisip niya yung yung kapakanan din ng ibang tao, sir, kaysa sarili niya, sir. Okay, maraming salamat. Talagang mayroon na kayong mga pagninilay-nilay o refleksyon mula sa ating mga naging talakayan noong una pa. So, ang larawang yan ay nagpapakita ng pagiging patas at pagiging pantay. O makikita natin yung equality at saka yung tinatawag din nating fairness. Iba pala yung equal, iba pala yung fair. Iba yung patas at iba rin yung pantay. Kung mapapansin nyo dyan sa larawan, okay, nung nasa unang larawan, nasa inyong kaliwa, okay, kung harapin nyo sa kaliwa, yan ay nagpapakita ng pagiging equal o ng pagiging pantay. Bakit natin masasabing pantay o equal? Kasi pareho silang may, yes, Rilin? Pareho lang, pantay lang sila ng tinatayuan, sir. Okay, pantay sila ng pinatatayuan. Isang kahon lang, hindi ba? Isang kahon lang, tig-isang kahon lang sila. Pero kung mapapansin natin, yung tatlo dyan, bawat isa sa kanila may iba't ibang height o iba't ibang taas nila. May maliit, may katamtaman, meron namang matangkad, yung kanilang katangkad. Doon sa pangalawang larawan, makikita naman natin yung sinasabi nating fair o fairness o ang pagiging patas. Bakit natin nakikita ang pagiging patas sa pangalawang larawan, yung nasa kaliwa, nasa kanan? Man, sir, kining taas nga laki kay maghatag ng iyang box para datong pinakagamay nga bata. Okay. Naima ng pantay kay taas na advantage. Okay. May advantage siya kasi matangkad na siya. Kahit hindi pa siya tumuntong doon sa kahon, makikita pa rin niya yung view o yung tanawin. Hindi ba? Kumpara doon sa ikatlo, yung maliit, yung bata na nung pantay sila na isang tungtungan lang, hindi siya makakita. Pero nang ibinigay nung matangkad na tao dyan, yung kanyang tungtungan doon sa katlo, sa maliit, pareho na sila ngayon na nakakatanaw silang tatlo. Patas na sila ng view. So, ganyan dapat yung isipin natin sa pantay at patas o being equal and being fair. Halimbawa, lahat tayo may karapatan. Lahat tayo may kanya-kanyang mga ibinigay na biyaya. Ang iba sa atin, matangkad na. Ibig sabihin, marami ng biyaya na natanggap, marami ng talento, marami ng kaalaman. Yung iba naman, medyo kulang pa. Kagaya nung maliit na bata dyan. Kulang pa siya para umangat o tumungtong. At sino ang may kakayahan na tumulong sa kanya? Yun bang nasa gitna? Yung nasa gitna, katamtaman lang yung tangkad niya, hindi ba? Kapag inalisan niya yung sarili niya ng kahon na tungtungan, pag ibinigay pa niya yon sa maliit na bata, kung hindi siya papatong sa kahon, hindi rin siya makakakita, hindi ba? So yung matangkad lang ang may kakayahan na tumulong doon sa maliit. Kasi kahit pa wala na siyang tungtungan, nakakakita o pareho pa rin yung view na napapanood nila. Kaya ibig sabihin yan, sa lipunan natin, kung sino yung mas may marami, o kung sino yung umaapaw o sumusobra na ang kanilang talento, ang kanilang yaman, ang kanilang talino, may kakayahan sila at may tungkulin sila,
na tumulong sa kapwa. Sinasabi nga nila, you cannot give what you do not have. Paano ka magbibigay kung wala ka naman? O yung sumobra na yung talino dyan, o marami ng kaalaman, o mas magaling na sa mga skills, halimbawa paglalaro, o magaling ka ng mag-basketball, Jeremy, o MVP ka na, o baka naman pwede mong turuan yung mga nakababata mong pinsan, o mga maliliit na bata na gusto maglaro ng basketball. Na gusto rin nilang gumaling, di ba? Magaling kang mag-solve ng mathematical problems, Jereka. No? MTOP ka, first placer. O, ikaw maaari kang tumulong sa mga kaklase mong nahihirapan sa math. O si Jason, halimbawa, si Jason ay magaling magluto. Maaari niyang turuan yung mga kaklase niyang hindi gaanong magaling magluto. Marami tayong natatanggap ngayong Pasko. O baka naman pwede tayong magbigay ng donasyon o tumulong sa mga walang-wala. Nang sa gayon, nagiging pantay at nagiging patas ang ating lipunan. So ang makatarungang tao, sino nga ba o ano nga ba ang isang makatarungang tao? Makatarungan ng isang tao kung ginagamit nito ang kanyang lakas sa paggalang sa batas at sa karapatan ng kanyang kapwa. So we are just, okay, we are fair individuals. Kung ginagamit natin ang ating lakas sa paggawa, ang ating lakas, kakayahan sa paggalang sa mga batas at sa karapatan ng kapwa. When we respect the rights and uphold the rights of others, we are just individuals. Makatarungan tayo mga tao. Isinasalang-alang din ito ang pagiging patas sa lahat. We have to be fair to everyone. Halimbawa, ay ito bibigyan ko to ng regalo kasi alam kong re-regaluhan ako pabalik. Ay nako. Dapat na wala tayong hinahangad na kapalit, hindi ba? Kailangan mong salungatin ang iyong mismong sarili, ang ibang tao at ang mundo sa hindi pagiging patas ng mga ito. Okay. Ayon yan kay Andre Comte Sponville. Kinakailangan daw nating salungatin ang ating sarili, mismong mga sarili, ang ibang tao at ang mundo sa pagiging hindi patas sa mga ito. Paminsan-minsan, may isip nating, bigay ako ng bigay. Yung iba nga hindi naman nagbibigay. Kakansin ako. Oh. Pero sasalungatin natin yung sarili natin. Kung magbibigay ka, huwag mo nang kwentahin kung babalik ba ito o hindi. Kasi kung kinikwenta mo kung, naku, nagbigay ako kahapon, bumili ako ng ganito, tapos wala naman ako natanggap na kaunting regalo, ay hiyon, walang biyaya yun. Kapag nagbigay tayo, bigay. Huwag nang mag-expect na mayroong babalik sa iyo. Alam mo naman na ang biyaya, ang grasya ng Diyos ay mas mahalaga kaysa mga material na bagay. Ang mga pangunahing prinsipyo ng katarungan. Una, ang makatarungang ugnayan ay umiiral kung walang nang-aagrabyado sa isa't isa. Ayan. Huwag nating agrabyaduhin ang ating kapwa. Huwag tayong manlinlang, dita mangilad, huwag nating lokohin yung kapwa. Yan mga pa-fall dyan. Huwag kayong pa-fall. Kasi marami ding pa-victim. Ayan, agrabyado ang bawat isa. Bilang tao, karapatan ng bawat isa na mamuhay nang hindi hinahadlangan ng iba. Kung nilalabag ang karapatang ito, mawawala ng katarungan. Maaari itong magbunga ng gulo sa buhay ng mga nasasangkot. We must never hinder or block or stop, okay, or interfere with other people's lives. Huwag nating labagin ang mga karapatan ng ibang tao sapagkat ito'y magdudulot ng injustice o kawalan ng
katarungan. At magiging magulo ang ating pamumuhay, ang ating lipunan. Sinasabing, nagsisimula sa pamilya ang katarungan. Justice, fairness, equality begins in the family. Ang pamilya ang unang nagbibigay sa iyo ng kamalayan tungkol sa katarungan. Dahan-dahang nahuhubog ang iyong pagkatao sa paggabay ng iyong mga mahal sa buhay. Sa tulong ng iyong mga magulang, kapatid, at lahat ng kabahagi ng inyong pamilya, natututunan mong maging isang patas, pantay, at makatarungang individual o nilalang. Nauunawaan mo na kapag iginagalang mo ang mga karapatan ng iba, isinasaalang-alang mo ang kabutihang panlahat. So when you respect and consider the rights of others, you are also considering universal goodness. Ibig sabihin, ang pag-iisip mo na, uy, may karapatan sila, tungkulin kong tumulong. Tungkulin kong irespeto sila. Iniisip mo na rin na ang kapwa ay kabahagi ng lahat. Kaya iniisip mo ang kabutihan ng kapwa, iniisip mo ang kabutihan ng lahat. Halimbawa, magpapatugtog ka ng musika, nilakasan mo yung volume. Hindi mo inisip na may kapitbahay kang baka nag-aaral o natutulog o may kasamahan ka sa bahay niyo na ayaw ng malakas na musika. Dahil naisip mo yun, hihinaan mo o papatayin mo na lang yung musika. Dahil inisip mo yun, kinonsidera mo ang kanilang karapatan. Uy, karapatan nila ng isang tahimik na o mapayapang kapaligiran. Baka may nag-aaral, baka may natutulog. So dahil inisip mo yon, inisip mo ang kabutihan, hindi lang ng kapwa, kundi kabutihan ng lahat. So ang katarungang panlipunan, social justice, ito ay namamahala o ito ang namamahala sa kaayusan ng ugnayan ng tao sa kanyang kapwa at sa ugnayan ng tao sa lipunan. Inilalagay nito sa ayos ang panlipunang ugnayan ayon sa kriteriya ng pagsunod sa batas. Dahil iniisip natin na tayo ay mga makatarungan or just individuals. Okay? Iniisip natin na ang ating ginagawa sa ating kapwa ay mayroong epekto o dulot sa ating komunidad, sa ating pamayanan. At ito ay tungkulin natin hindi lamang sa ating bansa, kundi sa Diyos. Ang mga katangian ng katarungang panlipunan. Mayroong 4 na katangian ang pagkakaroon ng katarungang panlipunan. Una, paggalang sa karapatan ng bawat tao. Paggalang sa karapatan ng bawat tao. Pagpapaliban sa pansariling interes. Pagsusuri sa kabuuang sitwasyon. At pagsasaalang-alang sa kabutihang panlahat. So alam natin na ang paggalang sa karapatan ng iba, ang pagpapaliban sa mga sarili mong interes o kapakanan, ang pagsusuri sa epekto nito sa kabuuan. Ano ba giging epekto nito? Hindi lang sa sarili, kundi pati sa iba. At syempre, ang pag-aalala natin na lahat ng ating ginagawa ay para sa lahat. Tungo sa kabutihang panlahat. Dahil tayo ay mga nilalang, binigyan tayo ng dignidad ng Diyos. Ano ba ang kaugnayan nito sa kabutihan o katarungang panlipunan? Una, ang katarungang panlipunan ay kumikilala sa dignidad ng tao. Kinikilala natin na ang bawat buhay, ang bawat isa ay importante. Likha nga tayo ng Diyos, hindi ba? We are made in the image and likeness of God.
Ang bawat tao ay may dignidad dahil sa kanyang pagkatao. Dahil tayo ay mga nilikha ng Diyos, dapat tayong respetuhin, dapat tayong igalang. Kaya tayo may dignidad sapagkat tayo ay mahalaga. We are important. Ginawa tayo ng Diyos nilikha para pangalagaan ang kanyang mga creations. At dahil mahalaga ang tao, makatarungan ay ibigay ang nararapat sa kanya. Because we, humans, are important, we deserve to get what is truly or rightfully ours. Deserve natin na magkaroon ng kung anumang dapat mayroon tayo. Uy. Tapos na pala ang ating aralin. May mga tanong ba? Bago tayo Wala na ako, sir. Any question? Wala na. Walang mga paglilinaw o kung ano man meron kayong gustong idagdag o kaya ibigyan ng karagdagang pagpapaliwanag? Wala naman, sir. Okay. So, maaari nyo bang ibigay ang inyong mga natutunan sa umagang ito bilang pagbubuod sa ating klase? Ano ba yung mga mahalagang bagay na inyong natutunan o napulot na aral? Jason? About sa pagkatapos ng answer, dito sa part about itong i-explain mo sa pagulam dito sa baga na ika dapat kung di niya ibalik niya ka mag-ingon nga kawatan nga na sir ba? Dito nga part. Okay. Dapat maayos mo rin o igalang mo rin yung kapwa. Okay, maraming salamat, Jason. Ako, sir. Okay, Miss Hay? Dapat rumispeto. Okay, dapat magbigay ng respeto o igalang ang ating Huwag sigawan. Thank you, Miss Hay. Jeremy? Sir, kung di ka mangayog kapalit, sir ba? Ang pagtulong o pagbibigay ng tulong ng walang hinihinging kapalit o anuman. Rilin? Ako, sir, kahit dapat palaghan ang dignidad ng isang tao. Okay, maraming salamat, Rilin. Palagahan ang dignidad. Ninyo? Sir, Ano bang iyong napulot na aral mula sa ating leksyon sa umagang ito? Gusto kayo mong tingog. sir, Pinaya Dapat- ninyo. dapat ato'y sir. Ang respect na to ang rights sa tao. Okay, ang paggalang sa karapatan ng iba. Gabriel? Si Gabriel nandito? Wala ko ka-apas yan na, sir. Sige, sige. So, tingnan mo na lang yung video, recording natin, ipapadala ko maya-maya. Jareka? Kuan, sir, wag agad-agad mag-judge, sir, at saka pagkakapantay-pantay, sir. Burnout.
Burnout sa ila. Sir? Burnout. Burnout yung sa mga. Ah, okay. Burnout na. Nawala lagi si sir. Jeremy, Burnout. na-screenshot ni mo tong ano, katong assignment. Unsa na assignment? Pipi. Katong takdang ano rin ba dito sa PowerPoint nag-share screen ni Sir kaganina. Naa ako. Na-screenshot ni mo? Oh, Wala Send ko. na lang sa GC, te. sige. Thank you. Dito si sir. Nag-brown out. Iyay, saya nga. Ay. Sana all. Sana all wala nag-burn out sa Manila. Why uso brown out dire? Balik na ingo ugoy. Ano sa kamad to? Sa Mindanao kay Mindanao. next year. Next year pa. 2021 face to face. 2027. Joke. Legend 3. Okay lang, mag-ano na naman din naman eh. Balik epic eh. Mag-e-ed na eh. Ay nako. May cancer. Ano na ba mo? Kailangan mag-GM1 ako pa. Mag-GM ako GM5. Hindi, kajara. Jeremy, ML taon niya. Uban si Nano. 5 man tayo. Di sa ko grang. Kamo galbiso. Na, sige mo nag-ihi-ihi. Ako sa ikrap. Okay. Nese, ikaw, uban ka. ML ta. Di ko kabalo. Pataka-taka, nagtutlok. Ayaw, oy. Ulo ka ayo. Kita kabalo. Kurang igagaw kabalo. Latan na nato si sir.
Pwede na ba mo out? Dugaya ni Sir Oy. Katan lang nato kay ganahan ako pamimaw. Dungan naman moon. Moon sa mo moon sa ila kay. Mutan lang. Pag email sa mo. One vs one. Diri ka. Ha? Oy, pag share screen mo kay magtanaw ko. 1v1. Di ko. Gusto ko Lisli to sa lisli. 1v1 si ano. Nano. Alam dira. One v one. Ikaw pick sa hero. Dali lang nga kay ako sa ikrap. Share Makita screen ang ba long mo, list. Oy? Ha? Wala. Age, dagi pa. Mag-share screen ta. Ay, sige, ikaw na lang. Sige, 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 Ikaw tatulog. na lang, ikaw na lang. Ay, dili ka mura. Hello? Smile every day. Sana all. I-search daw kuan. Message. Ala, naka-record. Oh my God. Ay na lang, ESP ako lang gisend. Uy, naka-record na, Jeremy. Kinsa nag-record ay? Thank you. Okay naman. Nalag, Okay naman. Dalo naka-record. ikrap ra na ni sir ang atong itong storya. Ay, nahiwi man. Hello, naka-record pala yan. Oh my God. Ikrap ra na ni sir. Pwede ba na ansiran sa math? Hatagi ko be, katong ansiran ba? Kaya ko ansiran karon. Asa ato katong bag-o? Oh, Wala pa may gipo si ma'am. wala, pwede ay. Hindi na ako naana. Dula gyud. Murag wala may assignment siguro kay ang question kay gihatag naman ang answer dani. Wala gyud, gatag ng answer ni sir. Thank you, yapon.
Sana all. Sana all nag-ML. Sana all kabalo. Among asra ako. Magpalit og couple avatar. Iguhit ang masayang bukha sa patlang pagpapakita ito ng magiging G, Among Us. Saman. Hello, Oh, ang cute. Unsa na link kabalo eh. Unsa mo na link ko rin Iwa sugot. ko private. Sige. Kita raman duha sad. Jari Apila ka. si Uy, Jerica. basta nag-record na si Sir. Uy, baka dili na ni Sir i-edit. Unya na lang. Unya na lang. Ayaw na lang. Duha daw practice ako darig pani. Practice pan. Okay, di. Tagay kog kuan skin, Jeremy. Hawa akong diamonds. Ang diamonds. Wow. Nahala all like diamonds. Tulo ra ka buok. Gusto ko mo. Ako gani zero Pag diamonds. Pag minaro. Skin lang ni Angela. Baka naman. Pangawat og kwarta ba? Ay pangawat og diamond. Pangawat nun. Huwag ikurta. Yeah, Jackaloo. Hindi ko makasya. Mobile. Deng. Dagan ako ko kwarta pero di ko kabalon sa akong paliton. Hero? Oo. Adi si Angela Dana. Tapos skin ni Angela. Adi si Angela Dana. Katang ko Balo. Ganaan lang ko mag-Angela. Dagan kay SS. Kato daw si Jackaloo. Jackaloo ba? Jackaloo. Naalag kayo. Kalan mo to sa ako mama. Dili man gid mailisdal. Hindi ko ani. Jeremy. Oo. Lugayan ni Sir Oy. Wala pa kayo. I-connect na lang sa laptop para maka-wifi. Di ba pwede? Sabi tayo HDMI. Packet sa wifi dyan kay. O pakit na lang. Pero nga po. Wala yun siya. Burnoutan. Ay, kung mag face-to-face na sa January ba? Kira. Di ba? Unsa yung mga reaction na magkita ang best friend niya. Ingon din, labuhit pa day ka. Di pa. Bain. Sam niya. Pilit kayo. Pag face to face na dahil sa January, dili pa man sure to no. Ingon nilo, Very ngon si Sir, dili pa man sure. dili pa siya. 1v1. Gusun to gusun. Di ko kabalohan na. Di may ako balo. Ikaw ruday. Both. So, how to gusun paturo. Hindi ako marunong. Kapilit mo. Pag Gusto ko na bilhin yung skin ni Angela na pregnant. ay, wala ka. Pinaskuhan ako na.
Angela. Yatag ako sa imo. Pinaskuhan. Angela, baka naman, Angela lang, bigay niya sa akin. Si 700 kaya dito. Sagutan ko. Gusto mo?
Ay, wa na gyud, nag-email na gyud. Gamay ragay ko nag-scroll sa Facebook, pagbalik wa na, email na.
na. Good. Wala ba share gud eh? Ganda eh. Dugayan ni Sir Ambot lagi. Yung liwan. Ano po? Hello.
Umulib na pa, dili pa. Uy, Di pa man tingali. Live na gid. 1v1.